May tanong sa akin, huwag palampasin, magmadali, samantalahin ng espesyal na alok. Magbayad ng 4,000 pesos sa halip na 33,950 pesos. Makakatipid ka ng 29,950 pesos. Pay off your debt within 2 hours. Based on AM number 08-8-7-SC or the Rule of Procedure for Small Claims Cases. Bugok na Ola is planning to file it against you. Bugok na Ola lended money to you and you must get it back. Act immediately. Makakatipid ka ng halagang 29,950 pesos samantalahin ang alok na ito. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin natin kung may katotohanan po ba, no? Yung sinasabi nilang alok, no, na makakatipid daw po kayo o may discount. At saka po, alamin din po natin, no, kung paano natin mapuprotektahan yung sarili po natin sa mga panluloko po nila. Paano ba natin masisecure yung bayad natin kung may mga ganito mang offer. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa akin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi nga po, meron daw po silang alok. Huwag palampasin. Magmadali, samantalahin ng espesyal na alok. Magbayad ng 4,000 pesos, no, sa halip na 33,950 pesos. Makakatipid daw po kayo ng 29,950. Nakita nyo? Ang ganda ng ng construct. Talagang kung titingnan nyo po, yung 33,950, no, masyado talagang malaki kumpara sa 4,000 na hinihingi nila para daw kayo makatipid ng 29,950. Nakita nyo ho, di ba? Ang galing nilang mag-manipulate, di ba? Pero kung susundin po natin kung ano po yung nasa memorandum ng BSP na sinunod po ng SEC, yung pong ceiling on interest rate, mali ho ito. Tingnan nyo po ha. Ayon po sa ceiling on interest rate, pagka po ang nahiram ninyo is 10,000 pababa, ang kabuuan na interest lamang po, no, kada isang buwan is 15% per month. 15% per month po. Yun po ang maximum. At ang dapat po yan, ang termino niyan is hindi lalampas ng 4 na buwan. Kalimitan ng mga buko at abusadong online lending apps, puro 7 araw lang. Okay, bukod po dyan, karagdagan lamang po na 5% per month pag kayo po ay hindi nakabayad sa takdang panahon. So, 5% lang po yan buwan-buwan. Kung pagbabasihan po natin yung 4,000 na sinisingil sa inyo, so ibig sabihin po, ang interest nyo lamang po sa loob ng isang buwan is 600 pesos. So, dapat nyo lang bayaran sa kanila within 1 month is 4,600. Now, let's say po, lumagpas po tayo sa buwan. So, karagdagan pong 200 pesos lamang ang dapat na idagdag. So, instead na 4,600, magiging 4,800. O kung sumablay ka na naman, so magiging 4,800. So on and so forth. Hanggang sa 2 doble lamang po yan nung inyong nautang. So kung 4,600 po yan, ang doble po nun is 9,200 lamang po. Okay, ba't kayo sinisingil ng 33,950? Di po ba? So mali. Okay? Nakita nyo ho kawalang yaan niya mga yan. Di po ba? Kasi, sobrang taas po talaga nung kanilang interest. Kasi ganito yan Let's say, na-approve ka 4,000. Ang matatanggap mo, 2,000 na lang. 50% po kagad. Which is mali na kagad. Di po ba? Ano po ba nakalagay? Napakaliwanag po. Maximum 15% lamang po ang effective interest rate na po pwedeng singilin. Bakit sila? Kalahati na kagad ng kinaltas. So, ibig sabihin, bayad nyo na kagad yung interest. Sobra-sobra pa. O di po ba? So, ibig sabihin po, panluloko yung ginagawa nila. Di po ba? Napakalinaw po Ginawa na ho ng memorandum ng BSP, tas hindi pa rin nila sinusunod. Ano ba naman yan? Di ho ba? Sobra-sobra na yung sinisingil sa inyo yan.
May mga 4,000, naging 33,000. Sila na lang ho ang nabuhay. O, ito pa ho. Pay off your debt within 2 hours. Kasi daw po, base daw po sa AM number 08-8-7-SC or the rule of procedure for small claims. No? Yung bugok na OLA is planning to file it against you. Bugok na OLA lended money to you and you must get it back. Nakita nyo naman ng grammar, mali pa. Act immediately, makakatipid ka ng halagang 29,950. Samantalahin ng alok. Nakita nyo? Yung sense of urgency binibigay sa inyo. Diba? Which is mali. Tsaka, kung sasabihin nila magpa-file sila ng small claim sa case sa inyo, the question is, nagawa na ho ba nila? Or na-exhaust na ba nila yung lahat ng pamamaraan ng paniningil? Hindi pa. Lahat ng pamamaraan ng panghaharas at pangwawalangya nagawa sa inyo. Pero yung paniningil, hindi. Tandaan po natin, ang paniningil is iba ho yan sa panghaharas. Okay? Kasi ang paniningil, ano yan, may negosasyon yan. Yes, dapat pong magbayad sa utang. Kasi utang yan. Ngayon, kung kasi kayo ay nagipit, okay? At talagang hindi nyo kayang bayaran sa oras na yon, makipag-usap po kayo ng maayos. Makipag-negotiate kayo. Baka mamaya mayroong iba pang pamamaraan. Di po ba? Kasi may mga hindi nakakaintindi, no? Doon sa mga nanonood po sa atin na yung topic po natin is bugok at abusadong online lending apps. Okay? Hindi marunong magpautang. Abusado maningil. Okay? Hindi ho ito yung kagaya ng iba pong mga lending o yung ibang mga tao na na nagpapahiram mo sa inyo. Okay? Kasi meron din ho nag-comment na na wag ko raw hong kampihan or wag ko daw konsintihin ang hindi pagbayad. Hindi ho ko nangungonsinti na hindi magbayad ng utang. Ang ini-explain ko po dito is yung tamang pamamaraan ng paniningil. Okay? Kung ano po yung nakasaad sa batas. Wala naman ho ko sinabing di ba? Wag niyong bayaran. Okay? Ang sinasabi ko ho dito, kung ano yung proper way ng paniningil, hindi yung kailangan mangharas, hindi nyo kailangan mangwalangya. Kasi may mga nagsasabi pa nga dyan na dapat lang daw na i-post kasi makakapal lang mukha. Hindi ho, kasi kayo din ang talo ron eh. Di po ba? Gagaya pa ho kayo sa mga bugok at abusadong online lending apps. Pag kung ganun. Di po ba? Kasi wala ho sa batas natin yan. No? Meron ba sa batas na dapat kang mangwalangya para kang makasingil? Hindi po. Meron nga ho tayong prohibition on unfair debt collection practices, di po ba? Inilista yung mali. Oh. Di ba? May mga nakalista pong bawal dun eh. Oh, so, ibig sabihin, hindi tama ang mangwalangya o mangharas. Kasi po ang kapalit nun, yung anxiety, depression, di po ba? Which is walang katumbas na pera, no? Ang po pwede mong ibayad doon sa tao na nakaranas nun. Yun po yung ginagawa natin ngayon. No, inaalis po natin yan as much as possible para maiwasan yung anxiety at depression. Okay? Wala naman nung sinasabi yung mga manonood po natin na hindi babayarin eh. Gusto ho nila magbayad. Kaya nga ho napupunta sa tapal system eh. Di po ba? So, ibig sabihin, may kagustuhan po talaga silang bayaran. It's just so happen, dito sila nakapangutang sa mga bugok at abusadong online lending apps na hindi marunong magpautang. Okay, sana po naiintindihan. Wala po tayong intensyon na kampihan yung hindi nagbabayad. Okay? Kung hindi man ho kayo nabayaran, ay dumaan ho kayo sa legal. No? I-demandan nyo po ng small claims case. Meron naman ho kasing batas dyan eh. Kasi kung kayo ang gagawa ng paraan para walang yain sila, di ba, yung harasin sila, hindi daw lalo kayong hindi makakasingil. Kayo pa ho mapapahamak no. Di po ba? Kaya ako ginagawa itong video na to is para makatulong po ako dun sa mga kababayan natin no, na naharas, na nawalang yan, na nagkakaroon ng anxiety, depression. Yun po. At saka, syempre, para matutunan po ng mga kababayan natin yung tamang pamamaraan ng paniningil. No, hindi hugad yan kasi. Diba? May mga dapat yan, kasi ang importante po sa isang nagpapautang, may policies and procedure. May gabay siyang sinusunod. Kapag hindi nagbayad, dito ko pupunta. No? Alokin ko ng ganito. Pakipag-negotiate ako. Di po ba? Naintindihan ko po, meron din talagang mga tao talagang hindi nagbabayad. Or yung nasabi nga nila balasubas. Well, may batas tayo dun eh.
Diba? Meron ho tayong small claims na nakakasakop doon. Kung usapin pera lang po yan. Ngayon, kung nang estafa yan, kung niloko kahit nilinlang yan, ano yan? Kasuhan nyo ng estafa. Kung pinatalbugan kayo ng cheque, o BP22, kasuhan nyo po. May batas po dyan. No? Ang pinakamainam pong gawin natin is dumulog tayo sa abogado. Di po ba? Yun, kasi sila ho ang nag-aral dyan eh. So, doon po sa nagpadala ng mensahe na to, no, para po maging safe yung yung pagbabayad nyo, put it in writing. Email nyo po sila. No? Kailangan ang gamitin po nila is yung kanilang domain name. Yung email address nila, may domain name dapat. Okay? For example po, collection@bossrai.com.ph. Parang gano'n. Dapat laging nandun po yung pangalan. May domain name. Kasi ho, para ma-identify nyo na yung pong mensahe na yon is galing sa kanila. Kasi kalimitan niya, SMS, email, tapos yung email address na ginagamit is personal. Di po ba? So, ano habol nyo pagka nagbayad kayo? So, i-dokumento nyo po. Put it in writing kanyo, sige, babayaran ko. O di kaya pag-usapan natin. Okay, lagi pong makipag-ugnayan, makipag-usap po ng maayos. Huwag nyo babalagbagin niya kasi wala kayong laban dyan eh. Kasi yan lang naman talaga ang gusto nila. Ngayon, lagi ko po sinasabi, pagka po yan illegal, fly by night, kung magkano lamang po yung dinisburse, yun lang po ang bayaran po ninyo. Ngayon, kung yan po ay legitimate, kasama sa mga sa online lending platform, makipag-usap po kayo ng maayos, makipag-negotiate kayo. Ngayon, kung kayo po binabalagbag, hinaharas pa rin, tigil nyo. Kasi importante po yung peace of mind. Tapos, i-complain nyo. Andyan ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po PAOK. Okay? Sa Pasay, meron pong silang one-stop shop dyan. Ngayon, kung malayo ho kayo sa Pasay, dyan po sa aking description box, meron po tayong mga nakalagay dyan na ansangay ng gobyerno, andyan din po yung kanilang email address. I-send nyo po doon yung inyong complaint, kalakip po ng inyong mga ebidensya. Okay, pero pag yan po ay na-raid, okay, kailangan po yan, puntahan po ninyong personal para makapagsampa po kayo ng kaukulang kaso nang matuluyan po yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.